Bubuksan na po natin ang ika-labing-siyam na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ikalawampunong bayan, ay tinatawag ko ng kayo sa ika-labing-siyam na karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite. Iginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa, maaari niyo po bang pangunahan ang ating panalangin? Tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa umagang ito. Ay pinagkaloob niyo sa amin sa panibagong buhay na amin pong ginagalawan ngayon. Sana po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng katalanyuhan, pangunawa upang ang lahat po ng ito ay aming mapapag-usapan ay naaayon sa kalooban. Ganun din po, Panginoon, na sana po ang bawat isa po sa amin, tama po mamayan, iiwas niyo kami sa lahat ng mga sakit o ng mga karamdaman na nangyayari ngayon dito sa aming bayan at sa aming bansa at lahat sa buong mundo. Panginoon, pinaubayan namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming kapalaran, pati na po ang aming mga pamilya. Napigabayan niyo po ang bawat isa sa amin na maging mapayat at mahinahon sa lahat ng bagay na mangyayari sa aming bayan. Ito po ang samang panalangin namin sa iyong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Maraming salamat sa mataimtim na panalangin. Dadako na tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Yung pakibanggit po ninyo sa isang pangalan ng makagawad. Ginagalang Ronnie Lodonesa. Narito po. Ginagalang Alan Tolentino. Narito po. Ginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Ginagalang Ferdinand Amutan. Ginagalang Perpetuo de Singanyo. Narito po. Ginagalang Catherine Tirona. Ginagalang Luciano De Jesus Jr. Dito po. Ginagalang Nestor Patawe. Nandito po. Ginagalang Domingo Ortega. Ginagalang Anlin Bation. Meron po tayong 7 konsyal na naririto sa kasali sa video conference. Sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang ika-labing-siyam na karaniwang pagpupulong ng ating sanggunian. Mari na po tayo mupo. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at ituntunin? Nangungulong Pinunoy, minumukahi ko po na ipagpaliban ng pagbasa ng katitikan na ika-18 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-4 ng Mayo 2020 pamamagitan ng teleconference na binubuo ng 6 na pahina. Pinangalawakan ni ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan Anlin Bation, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. At pinagpapaliban natin ang pagbasa ng katitikan ng ika-18 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Ganun din po, nangungulong Pinuno, minumungkahi ko rin po na tanggapin at pagtibayin ang katitikan na ika-18 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-4 ng Mayo 2020 sa pamamagitan ng teleconference na binubuo ng 6 na pahina. Pinangalawahan ng Konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay natin ang katitikan ng ika-18 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na binubuo ng 6 na pahina. Muli po, ginagalang na tagapangulo, minumungkahi ko rin po na ipagpaliban ng pagbasa ng katitikan na ika-2 na hindi karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-15 ng Mayo 2020 pamamagitan ng teleconference na binubuo ng 4 na pahina. Pinangalawahan ni ginagalang Konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagpapaliban natin ang pagbasa ng katitikan ng ikalawang hindi karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Mari po kayong Muli po, iginagalang Pangulo, iniminungkahi ng inyong lingkod at tanggapin at pagtibay na ang ika-2 na hindi karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan
para sa taong 2020 na ginanap ng ika-15 ng Mayo 2020 pamamagitan ng teleconference na binubuo ng 4 na pahina. Pinangaluwahan, iginagala na Konsehal Luciano de Jesus Jr. ang lahat na sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ipinagtitibay natin ang katitikan ng kalawang hindi karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na binubuo ng 4 na pahina. Dadako na tayo sa panahon ng malayang pagkatulumpati. Meron hubang nais magpahayag ng kanyang opinyon o puro-puro ukol sa kagalingang bayan? Ang ating ginagalang na Konsehal Luciano de Jesus Jr. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang magandang umaga sa ating kasamahan sa Sangguniang Bayan at sa ating po mga taga-subaybay. Sometimes last December po, last year, ay meron pong lumapit sa inyong lingkod para ilahad ang kanilang ang magandang proposal doon sa ating waste management. Ito po ay ang Green Pill. Sila po ay lumapit sa atin para po tugunan ang mga suliranin po natin sa problema sa basura. At ito po ay nilapit natin sa ating sa tanggapan po ng ating punong bayan. At bilang pagtugon po ng ating pamahalaan ay sinubukan po natin silang mag-perform at initially ay ipinabahala po sa kanila ang Bayani Cluster. Ito po yung 11 barangays sa dakong silangan baba ng ating bayan. Ito po high intensity dahil ito po ay alam naman po natin na talagang puro bahayan. Kalakihan ay puro kinatatayuan ng mga negosyo at saka bahay. Ito po ay ang buong Bayani Cluster po ay nagko-contribute ng 40% sa total waste generation ng ating bayan. At nung nakaraan nga pong taon ay nagkaroon tayo ng konting problema, malaking problema na may kinalaman sa paghakot sa kanilang mga basura. At ngayon po, nangungulong po sa loob po ng 2 buwan nilang operasyon, ay masasabi po natin na napakalaki po ng pinagbago ng kapaligiran ng buong bayani dahil regular na pong nahahakot ang kanilang mga basura at ang kagandahan po dito ay nadidisiplina na po ang mga mamamayan ng bayani dahil dito po ay strictly ini-implement nila na kung hindi nila isa-segregate ng maayos ang kanilang mga basura ay hindi po ito hahakutin. So doon po sa Anahaw 1, yung ating MRF doon ay yan po ay operational na, bagamat wala pa yung ating mga equipment, pero sila po ay tumatanggap na ng mga recyclable materials kung saan po ay pinapalitan ng mga bigas, ng tinapay, ng mga kape, minsan po cash kung talagang kinakailangan natin sa pera ng mga mamamayan natin sa Bayani area. Siguro po ito ay mapapansin nyo kung kayo makakapunta ng Budihan, ng area. Kapansin-pansin po ang magandang paligid ngayon. Wala na pong mga nagtambak na mga basura. Sana nga po bigyan natin din ng Ulong Pinuno ng kilala ng mga barangay na talagang sumusuporta po sa mga program ito. Dahil sa akin po ay may regular na report ang Greenfield kung saan nakita-identify sila ng mga ilang barangay na talaga namang very supportive sa ginagawa nilang pagpapatupad ng magandang pangangasiwa sa mga basura. So yun lang po, Nangungulong Pinuno, at sana po ang ma-address din natin hindi lang ang problema natin sa Bayani area, kundi the entire silang ay yung ganitong pamamaraan sa ganun ay tignan po natin ang problema natin sa basura dahil sa totoo lang po, Nangungulong Pinuno, napakalaki po ng na-reduce na basura na mga hinahakot natin from silang to landfill. I think more or less nasa mga 50% po ang nare-reduce natin na mga basurang dinadala po natin sa sanitary landfill.
Yun lang po at muli isang magandang Salamat po. May mungkahi po ang ating kinagalang na Konsehalo Shana de Jesus Jr. na bigyan ng pagkilala ang mga barangay na nagpapatupad ng wastong pag-iwahiwalay ng mga basura. Pinapangalawahan ni kinagalang na Konsehal Peping Desinganio ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya nagtitibay po natin ang naturang mungkahi, inaatasan natin ating kalimiman na umakda ng isang na tumulong sa lupo ng kalikasan at likas na yaman para sa pag-akda ng kaukulang resolusyon. Meron po bang nais magpahayag ng kanyang opinion ng ating ginagala na Konsehal Ronnie Lodonos? Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno, at magandang umaga po sa ating lahat. Ito po yung tungkol po sa pangyayaring pag-ulan na malakas kahapon. Ano po? At nangyari po yung marami pong mga kanal ang halos barado pong lahat. Yung pong kahabaan po dito po sa Aguinaldo Highway, simula po doon sa may San Vicente hanggang dito po sa Biga 1 at Biga 2. Yun po yung sa kadahilan ano po, doon po sa mga balat ng buko at balat ng nyog na halos nasa karsada lahat pumarang po sa ating pong mga kanal. At ito po naman na hindi lang po ngayon nangyari, maraming beses na po itong nangyari. Pero patuloy po na kapag bumabaha, ganun din po ang nagiging sitwasyon. Kahapon po ay pinuntahan ko yung mga nagtitinda dito po sa kahabaan ng San Vicente, Aguinaldo Highway, sa bypass. Lahat po sila tinanong ko kung bakit ho ganun ang nangyari, bakit nagkaroon. Ang isa't isa ho naman ay nagtatanggihan. At mabuti naman ho yung isang tindahan ay bilang pagtugon naman ho ay pinagdadampot niya yung mga nakahambalang sa karsada dito po sa kabaan ng Aguinaldo Highway. Siguro Nangungulong Pinuno, panahon na siguro ho para bigyan naman ho natin ng aksyon at talaga hong ultimatum itong mga may tindang nyog. Kapag dumadating talaga itong ganitong mga pangyayari at lalo nga ho itong pag-ulan ng malakas, lagi hong lang nasa karsada, lagi na rin nagbabara ang ating mga kanal. Siguro nararapat lang na mabigyan natin sila ng talagang bigyan ng ating panghuling na talagang kapag hindi, siguro baka ho po pwedeng ilipat o alisin na natin sila doon sa kung hindi naman sila makakatugon. Kahit po ngayon, Nangungulong Pinuno, kahit po pumasyal kayo sa kaban ng Aguinaldo Highway sa bypass mula sa Biga hanggang San Vicente, napagkamarami pa hong nagkalat, lalo na ho yung harapan ng Metro Gate, yung gate ng Metro Gate. Napakarami pa hong balat din ng nyog hanggang ngayon na hindi rin naalit. Kaya siguro Nangungulong Pinuno ay agarang aksyon ang ating kailangang magawa. Yun lang po at maraming salamat. Inaatasan po natin ang lupo ng kabuhayan at lupo ng kalikasan na magtulungan para masolusyonan ang problema po natin sa mga magtitinda po ng buko o ng nyog sa kahabaan po ng bypass road. Meron po bang nais magpahayag ng kanyang kuro-kuro? Kung wala na, dadako po tayo. Nangungulong Pinuno? Mari po kayo magpatuloy. Ganito po, kahapon ay tayo nagkaroon ng hindi pangkaraniwang pagpupulong noong nakaraang Biyernes at inaprubahan ho natin yung pagkakaroon ng mga quarantine pass at iba't ibang klaseng pass At kinabukasan din ho ay nagdulot na ito ng kalituhan sa ating mga kababayan at totoo ho, kahit Sabado marami hong nagpunta sa ating munisipyo para makakuha ho agad ng mga naturang pass. At nagpabalik-balik din naman ho sila, maraming requirements na kinuha. Ngayong umaga at bago tayo session. Gago ho tayo mag-session ngayon. Galing din ho ako sa munisipyo at chinek ko ho ang kalagayan ng ating mga tao. At ito talaga nagdulot ng kalituhan. Marami hong nakapila o na aking nakausap na alas 6 pa naandoon na sa harap ng munisipyo.
pagdating ho doon, pinalilipat sila at yung pala ho ay ginawang cluster. Ano ho? Kung inyo pong natatandaan, ako po yung nag-raise ng tanong na kung kayang i-accommodate ng ating munisipyo ang pagdaksa ng mga tao na kukuha ng naturang pass at sinang-ayunan po naman ito ng ninyo po. Pero sa nakita ko po ngayon, para pong hindi ho kaya, no? Hindi ko naman sinasabing pero parang napakahirap. Ho doon at ang daming talagang reklamo. Unang-una sa pagpila, ang pila ho pala nito sa labas. Ngayon, kanina ho mga 7:30, may kainitan pa. Ang mga tao yung nasa init na, wag lang makaalis doon sa mga bilog na pila. At yung pong ang iba ay pinadala ulit sa cluster pala, pinadala ho ngayon sa Biga dito sa ating pong Kabsu, yung iba ho talagang naglalakad lang, nakakaawa. At ang akin ho namang napapansin yung gastusin nila na sila ho pumunta ng munisipyo. At alam nyo naman ho, naging pamasahin natin. Yung iba ho'y naglakad, galing Humbiga, pumunta ho sa munisipyo yung mga lakad para lang ho makakuha nga ng pass. Ako'y nangungulong pinuno. Siguro ho'y makagawa tayo talaga ng maayos na patakaran. Kung paano ho talaga natin dapat ipamigay o i-issue yung naturang mga pass. So sa kakaawa mga tao, kung siguro yung nakapasyal kayo, ayun siguro sa Lasek, nakita ho yung ng mga tao kanina. Sila ho yung talagang gulo. Hindi ho, dapat ho kasi bago natin gawain ito naiayos na nating mabuti kung saan talaga dapat ibigay, hindi talaga tayo sa harap ng munisipyo. Ako'y nag-ano lang ho, nangungulong pinuno, hindi ko pinangungunahan ng ating pamunuanan ho. At sana nga ho, sa madaling panahon, makagawa po tayo ng mga kaukulang aksyon. At nakausap ko ho ang inyong sekretarya, si Julie, yung pala ho, ang bibigyan lang, limited lang na 150 katao. Tama ho ba yun, nangungulong pinuno? At kung maaari nga po siyempre ang kailangan po natin iserbisyo sa ganitong panahon na ang mga tao po ay talaga po namang maiinit lahat ang ulo. At dahil nga sa nangyaring ating pandemya, kaya magawa naman natin ng aksyon na hindi naman po maging lalong maging kainit-init na ulo sa ating mga kababayan. Yun lang po. Maraming salamat ng mga ulo. Salamat po. Meron ho bang nais magbigay ng opinyon sa tinura ng ating ginagalan ng Konsehal Ronnie Lodonesa? Ang ating ginagalan ng Konsehal Peping Disenganyo. Maganda umaga po ng ulong pinuno. Siguro naman po dahil nasabi na rin ni Konsehal Ronnie na kina-cluster, siguro po kaya kina-cluster natin ang pagbibigay para maiwasan na rin po yung siksikan ng ating mga mamamayan. Hindi lang siguro agad na i-announce sa kanila yung ating pagka-cluster ng mga tao. Kasi nga, isa pa po, kaya binibigyan ng cut-off para naman masunod yung social distancing at para makontrol ang tao. Isa pa nga, para hindi lahat ay nakatipon-tipon doon sa harap ng ating pamahalaang bayan ng ating sa munisipyo. Kaya po siguro binibigyan ng bilang kung ilan lang ang pwedeng kumuha ngayon. Sana naman po maintindihan din naman ng ating mga tao na pare-parehas lang naman na nangangailangan ng mga permit bawat isa. Kaya sana po ay iwasan natin yung pag-iinit ka ng ulo at tumulong tayo sa pagka-cluster ng ating mga tao. Ilang po at magandang umaga po. Marami pong salamat. Meron po bang nais magbigay ng opinyon ng ating ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo? Magandang umaga po, Nangulong Pinuno at sa mga samahan.
Ito po ay parang suggestion lamang po. Kung maaari lamang naman po kaya ay halimbawa po ay yung pagpapatala ng mga gustong kumuha sa mga barangay ay sa mga barangay hall na lamang po gawin at yung mga kapitan ang siyang mamumuno at mag-i-screen sa mga taong mag-apply doon. Tapos meron silang master list na mga inaprubahan at yung mga kawani na lamang po ng barangay, kapitan man yan o sekretary ng barangay, ang pupunta ko sa munisipyo para makuha yung mga quarantine o travel pass na yon na nag-apply sa kanilang mga barangay at yun po ang i-issuehan noong ating mga kawani naman sa pamahalang bayan para pag nakuha na yung mga travel pass at naukulang passes na in-apply ng mga tao sa barangay ay yun ang matatanggap ng kapitan o sekretaryo ng barangay na nagpunta ng munisipyo at sila na rin na mamamahagi sa kanilang mga kabarangay pag naiuwi na nila yung mga quarantine factor. So sa ganong, tingin ko po sa ganitong proseso ay may iwasan natin yung pagkukumpulan ng mga tao, may iwasan natin yung pagkakagulo sa mga itinakda nating mga sentro at yung pag-observe din natin yung social distancing at may iwasan natin kasi hindi natin alam din na baka yung kumukuha ng mga travel pass dyan or quarantine pass ay isang asymptomatic na carrier ng COVID-19 virus. So, sa ganito po, sa amin, ito po yung solution lamang at maaari din namang mangyari, maaari hindi rin naman mapumahan. Pero yun po ang naiisip ko na mas epektibo at mas mas magandang pamamaraan kung papayagan po yun. Ilaban po, Marami pong salamat. Ang ating ginagalang Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Batis. Katulad po ng mga suggestion po ng mga ating mga konsehal. Nung nakaraang araw po ay may nag-message po sa akin ng isang dati ko pong guro na taga Silang din po. Ang isang suggestion niya po para po malesen natin yung ganitong situation ay kung meron po tayo magagawa like Google Form or online application para po yung mga kababayan po natin na gustong kumuha ng mga passes sa munisipyo ay kumbaga meron pong pre-registration na gagawin po muna sila. Then kung may magpa-process na po tayong mga kawani ng munisipyo dito, then kung maaari daw po na magkaroon tayo ng kumbaga isang lane na doon po i-claim or kukuhanin na po yung mga passes na pinaprocess po nila through pre-registration sa online registration po natin. So yun po sa pagkakaintindi ko po or pagka-alam ko po nung suggestion niya ay isa pong magandang hakbangin po yon bilang ang halos lahat naman po ng mga, lalo na po yung mga nagtatrabaho natin o kaya yung mga medyo may kabataan pa po nating manggagawa ay medyo kumbaga exposed po sila sa ganoong proseso. Kaya sa tingin ko po ay isa din po yun sa maaaring makatulong po sa atin para malesen po natin yung dagsa po ng tao sa ating munisipyo. Yun lamang po ng mula. Salamat po. Meron pong nais magbigay ng opinion. Consul June Desus. Thank you po, Nangungulong Pinuno. So ito po ay siyempre dapat ay na-anticipate na natin na magsisimula ng trabaho ang ating mga kababayan at siyempre po yan ay sabay-sabay maglalabasan. Ano po? So kung sa akin pong pananaw ng Nangungulong Pinuno, kung ang tayo po ay mayroong 5 clusters, ang ating Metro Silang, ang ating Bayani, ang ating Cluster A, Cluster B, and Cluster C. So sa akin po Nangungulong Pinuno, I would suggest na mahati-hati pa po ang mga clusters na ito. Let's say yung Metro Silang, ito po ay 16 barangays, po pwede po natin itong hatiin into 3. And then yung malalayo naman po katulad ng cluster namin, dapat po magkaroon na ng mga satellite offices o registration area
nang sa ganun po, yung mga malalayong lugar ay hindi na po pupunta pa ng silang para dito pa po para diyan pa po makakuha ng mga passes. Ano po? Kagaya po ng cluster ng Bulihan, ng Bayani area. So doon po ay pwede na natin hindi sila papuntahin dito sa bayan at pwede po nating hatiin ito into 3 or into 4. Maglagay po tayo ng mga 4 satellite offices doon. Siguro po sa ganung pamamaraan, baka po malesen natin ang ma-observe natin, ma-implement natin yung tamang distancing at ayaw po nilang maprolong ang serbisyo dahil sila naman po ay naandoon lang, within the area lang, mapapahaba pa po nila yung oras ng kanilang pagsiservisyo. Ang cluster ay masyadong malaki rin. Ito po ay, I think, nasa mga more than 15 barangays ito. Kaya siguro po ay po pwede po nating hatiin ito into 4 din. So sa mga ganung sa mga ganitong pamamaraan ng Pangulong Pinuno, malilesin po natin o mapapagpunta natin dami ng volume na maglalabasan patungo dyan sa ating bayan at matutulungan din po natin sila na hindi na po sila sasakay sa mga sasakyan dahil lalo na po ngayon wala naman limitado ang pampublikong sakayan. So kung tayo po ay makakapaglagay ng mga satellite offices na malalapit talaga strategic para sa kanilang lokasyon, siguro po ay mas papadali natin ang pag-i-issue ng mga passes na yan. Yun lang po ang walang pinunod. Maraming salamat. Salamat po. Meron po nais magbigay ng opinion. Muli, Consel Ronilo Tunesa, bago po si Consel Peping. Nung walang pinuno, yung po mga tinura ng ating mga kasama, konsehal, ay talaga pong may mga way naman po, no? Ang totoo po, yung noong pong Sabado, pagkadeklara po natin ng GCQ, kung inyong pansay kung nakapunta po kayo sa palengke, sa bayan, no? Degpa hong fiesta napaka-traffic na wala pagkarami pang tao. Akala nyo yung mga nakawala ang mga tao natin. Kaya siguro sinasamantala ho talaga nila na siguro sa sabik na makapunta ho yung iba natin mga kababayan sa bayan ay talaga ho nga doon na ho lahat. Bago ho kayo makapunta sa isang mga lugar talaga ho nga traffic na ho yung inyong mararanasan na gaya ng dati. Kaya nga ho siguro gaya ho ngayon na nangyari ho itong pagbibigay ng pass, kahit ho bara-barangay na lang, siguro naman ho, may iwasan ho natin yung sakit. Kita nyo ho, ang dami ngayong mga bumabalita. Ayan ho, may mga balita sa tibig na sinasabi, ewan ko kung totoo, sa ulat, paano kung yung mga iyon ay may mga nakasalamuhan na tapos pumunta ng munisipyo, pumunta na para ho kumuha ng mga pass. Hindi naman ho natin talaga kilala kung bawat isa ho doon. Kanina nga ho, tinanong ko yung sa mga taong munisipyo nga ho, natatakot din sila kasi hindi nila alam. Baka may mga carrier nga ho doon. Siguro ay possible ho, kung nasa barangay ho yung pagbibigay ng pass. Masasala naman ho talaga rin natin sa barangay yung mga taong maaring may pinaghihinalaan o hindi. At saka malelesin ho talaga yung sinasabi ni Council Jude. Hindi na ho mamamasahe yung mga tao kasi nga ho hirap na hirap ang mga tao. Pupunta ho ng bayan, siksikan. Gaya nga ho niya, yung paliking laster na. Hindi ho naman lahat ng tao rin. Nakakapag-social media, no? Yan, tama ho yung sabi ni atin pong SK, mga kabataan po pwede ho siguro by means of social media ang application, pero ho yung mga gaya ko ho, halimbawa, hindi rin naman ho kung marunong gumamit ng mga ganito hong kumbaga touchscreen na cellphone, Kaya siguro makaisip ho tayo talaga ng magandang paraan kung paano ho natin unang-una ay ma-issuehan ho yung mga ng pass, yung mga nangangailangan. At pangalawa ho, malesen yung oras at gastos ng ating po mga kababayan para po sa tunay na serbisyo nating maihatid sa kanila. Yun lang po, maraming salamat. Marami pong salamat. Ano po ang may tutugon ni Konsehal Peping Desenganyo? Magandang umaga pong muli, Nangungulong Pinuno. Sa pagkakaalam po, bilang karagdagan pong impormasyon sa ating mga kasama, parang ngayon pa lang po magme-meeting ang mga barangay chairman
para po pag-usapan kung papaano nga ang pagbibigay ng permit at ng QPAS dito sa ating mga kababayan. Kaya po magpapatawag para ngayon lang pong alas 10 ang meeting nila ng mga kapitan para po pag-usapan ang nararapat na pag-i-issue ng mga permit sa ating mga kababayan. Salamat po. Inaasahan po natin na ang mga mungkahi na inilahad ng ating mga kagawad ay mailalahad ng ating pong Konsel Piping Desenganyo sa ating pong tanggapan ng punong bayan para magawan po natin agarang aksyon yung nakita po natin ganito. Salamat po. Meron po ba nais magpahayag ng kanyang opinion? Kung wala na, dadako na tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin. Ginong kalihim, may panauhin ho ba tayo sa ating pagpupulong? Wala ho tayo nakatalang panauhin sa umagang ito. Dadako na po tayo sa paksang tatalakay. Ano po mga paksang tatalakay? Para sa mga paksang tatalakayin, dumako po tayo sa letrang H. Number 1, a copy of Provincial Ordinance Number 274-2020, an ordinance amending Section 9 of Provincial Ordinance Number 268-2020, entitled An Ordinance Mandating Curfew Hours from 8 p.m. to 5 a.m. the following day within the territorial jurisdiction of the province of Cavite due to COVID-19. Itinatalaga po natin sa Dibisyon ng Sinupan. Number 2, a copy of Provincial Ordinance Number 276-2020, an ordinance requiring the mandatory use of face mask in public places by all persons within the territorial jurisdiction of the province of Cavite during the state of public health emergency in the country. Itinatalaga po natin sa Dibisyon ng Sinupan. Number 3, a copy of Provincial Ordinance Number 277-2020, an ordinance amending Section 9 of Provincial Ordinance Number 268-2020 as amended by Provincial Ordinance Number 274-2020 entitled An Ordinance Mandating Curfew Hours from 8 p.m. to 5 a.m. the following day within the territorial jurisdiction of the province of Cavite due to COVID-19. Itinatalaga po natin sa Dibisyon ng Sinupan. Number 4, a copy of Provincial Ordinance Number 278-2020, an ordinance amending Section 2 and Section 6 of Provincial Ordinance Number 271-2020, entitled An Ordinance Prohibiting Sale and Consumption of Beer, Liquor, and Alcoholic Beverages of any kind in the province of Cavite during the enhanced community quarantine and providing penalties for violation thereof. Itinatalaga po natin sa Dibisyon. Number 5, a copy of Resolution Number 1495-2020, a resolution approving the supplemental budget number 1 of the municipality of Silang for fiscal year 2020, amounting to 44,399,570 pesos. Itinatalaga po natin sa Dibisyon ng Sinupan. Number 6, a letter addressed to the Secretary from Ms. Michelle F. Alcid, Provincial Board Secretary, affirming the validity and interposes no objection to the implementation of Executive Order Number 50, Series of 2020, Executive Number 51, Series of 2020, Executive Order Number 52, Series 2020, Executive Order Number 53, Series 2020, Executive Order Number 54, Series 2020 of the Municipal Mayor, Honorable Socorro Rosario F. Poblete, and kautosan bilang Poblete Bilamide Calabindalawa, Serye 2020. Itinatalaga po natin sa Dibisyon ng Sinupan. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Kung gano'n, nadako na tayo sa pag-ulat ng lupon. May lupon po bang handang mag-ulat sa ating pagpupulong? Wala rin po nakatalang ulat ng lupon sa umagang ito. Nadako na po tayo sa nakatakdang gawain. Meron ho ba tayo nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Wala po nakatala sa mga nakatakdang gawain sa umagang ito. Nadako na tayo sa patalastas. Meron ho bang nais magpatalastas? Kung wala, ano po ang mungkahi na tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na talituntunin?
Konsihal, yung inyong audio. Ang ulong pinuno, yaman din lang po at wala na po tayong paksang pagtatalakayan sa mga oras na ito. Minumukahi ko po ang pagtitindig o ang pagtatapos ng ating pulong. Pinangalawahan ay ginagala ng Konsehal Alan Tolentino ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya tinitindig na po natin ni ika-12 karaniwang pagpupulong ng ating sangguniang bayan. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat.